Gusto mo magnegosyo? Ang tanong, handa ka ba sa lahat? Ang ibig kong sabihin, sa lahat. Handa kang malugi, handa kang may stress. Actually, parehas tayo ng pangarap. Ganyan din yung pangarap ko noon eh. Gusto ko din talaga magnegosyo. Kaya nung nagkaroon ako ng trabaho, yung first na sahod ko talaga is pinuunan ko talaga sa negosyo. Ngayon, magti 3 years na din ako. Hindi pala ganun kasimple. Kahit sinabi mo lang na gusto mo magnegosyo, tingin mo okay. Do maganda. Sarap kumita sa pagnenegosyo. Kaso nga lang, yung mga nararamdaman mong stress, mga nararamdaman mong hindi komportable, yun yung kabayaran sa price na nakukuha mo. Ito guys, may ipapayo ko sa'yo. High stress ang negosyo, promise. Hindi yan lahat panalo. Yung ibang business, minsan nagpupuyat lang sa tulog. Pero hindi ko siya nire-recommend kasi mismo ako gusto kong baguhin yun. Hardworking din ako kaso nga lang, hindi ko pinagpapalit yung tulog kasi napakalaga ng tulog. Kaya natutulog pa rin ako on time, natutulog ako ng 8 hours. Sa pagnenegosyo, kailangan handa ka din na mapagod. Ang alam kasi ng karamihan, kapag nagnenegosyo ka, ikaw na daw yung boss. Nagutos ka na lang. Kailangan kung ikaw yung owner ng business, ikaw yung nangunguna. Parang ang dating, ikaw yung tauhan mismo. Kapag gusto mong magnegosyo, kailangan hindi nawawala sa'yo ito. Listahan ng mga expenses. Mahalaga yan kasi nga, para matrace mo kung saan pupunta yung pera mo. Kasi kapag hindi mo na-trace yan, hindi mo alam kung kumikita ka pa or hindi na. Kailangan meron kang 3 accounts. Huwag mong ihalo yung account mo sa salary. Kailangan hiwalay yan. Hiwalay yung emergency fund mo sa salary mo, sa may profit. Minsan, ang alam ng iba, kapag nagnenegosyo ka, madami kang pera. Hindi nila nakikita yung sacrifice. Uy, may negosyo siya, dami yung pera. Hindi mo yun pera. Pera yun ang negosyo mo. Yun yung dapat mong alagaan. Diba? Minsan, kapag meron kang business, utangan ka pa. Kailangan maging aware kayo sa ganun. Ingatan ninyo yung financial ninyo. At kapag kumita ka na, huwag mong gamitin yung kita mo para pambili ng mga luho mo. Though pinaghirapan mo yan, pero kung talagang seryoso kang maging negosyante, yung profit mo, ipaikot mo ulit yan, i-invest mo ulit yan. So, ang ibig kong lang sabihin, maging disiplinado ka din sa pera mo. Napakahirap yan. Napakadaming distractions sa negosyo. Kikita ka lang ng 100,000. Kung baguhan ka pa lang na magnenegosyo, tapos kikita ka ng 100,000. Dedemonyohin ka na ng isip mo. Madaming papasok dyan na magbibilhan, gusto mong bumili ng ganito, ganyan. Pero, trust me, wag.